Glory to God. Lingunin niyo po muna yung katabi niyo, sabihin niyo, good morning. Mapagpalang araw. Ayan. May mga bago bang muka? May mga bago bang katabi? Ngayong umaga? Praise the Lord. Ayan. So, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at ako po muli ay makapagbahagi po sa inyo ng salita ng ating Panginoon. So, ako po muna ay maging teacher ninyo. Ayan. Okay lang bang maging estudyante kayo? Okay. So, yung tema po natin, mga kapatid, praise God, ay kababasa lang. Doon po natin matagpuan ang ating mensahe mula hango po sa Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 18 hanggang 29. No? So, napakinggan po natin yung salita ng ating Panginoon. Pinamagatan po natin itong way to reconciliation. Sa Tagalog, daan tungo sa pagkakasundo. Amen. Okay. So dito mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, makita natin ay gusto ng Diyos ay magkaroon ng pagkakasundo. Unang-una makita natin, ipagkasundo ng Diyos ang tao sa kanyang sarili. Okay? Kasi po, tayo po ay, according to the Word of God, tayo po ay naligaw, nalihis ng landas, according to Romans chapter 3. Sino pong naniniwala na naligaw ka ng landas? Amen? Napalayo tayo dahil sa kasalanan. Noon pa man, sa history pa lang, sa book of Genesis, mas inibig, mas pinakinggan ng tao ang bulong ng kaaway, kaya naman pumasok yung kasalanan. At yun ang kasalanan ay nagpahiwalay sa tao sa kanyang Diyos. Hanggang ngayon, mas mahal ng tao ang kasalanan. Amen? Mas mahal ng tao ang mga bagay sa mundo. Diba? Nagpakala sa mga Bible study natin, minsan agawan pa kung sino ang kanilang pipiliin. Doon sa may ganon-ganon o doon sa ganito. Diba? Di ba po ba? Amen? So, maraming bagay po mga kapatid. Kung saan makita natin ay nagbibigay ng hadlang sa isang tao para siya'y makalapit sa ating Panginoon. So, bigyan po muna natin ng meaning yung reconciliation. So, as usual, tinignan natin kay Mr. Google kung anong ibig sabihin nito para mas maunawaan natin, maintindihan natin. Okay? Para mas lalo po tayong lumalim kung ano yung gustong ipahayag ng Panginoon sa atin. Reconciliation is the process of restoring relation. Okay? Reconciliation is the process of restoring relations. Ano mang klaseng relasyon yan? Unang-una, yung relasyon ng tao sa Diyos. Yun ang gustong ma-restore ng ating Panginoon. Amen? Kasi po, dito po sa mensahe, habang sinusulat ko po ito, binubulay-bulay, walang mangyayaring reconciliation sa kapwa mo kung hindi ka muna na-reconcile sa Diyos. Agree po kayo sa akin, mga kapatid? Kaya kita nyo ang tao, kapag galit tayo sa isang tao, talagang galit na tayo. Hindi na tayo nakikipagkasundo. Kaya meron akong nisulat dito mga kapatid, pag once na-experience mo yung pakikipagkasundo, na-reconcile ka sa Diyos, may posibilidad din sa buhay natin na kahit meron tayong mga kaalitan, kasagutan sa mag-asawa, sa isang pamilya, o maging sa loob ng iglesia, pag na-experience mo yung reconciliation ng Panginoong Diyos, alam kong sa puso mo gusto mo ring makipagkasundo. Amen? Ang hirap kayang mabuhay na meron kang kaaway. Tama? Makita mo lang sa kanto, parang nababagabag ka na. Di po ba? So reconciliation is the process of restoring relations after a conflict. Then argument or separation, bringing parties back together. Kaya sa word na reconciliation, merong dalawang panig na kailangang ipagkasundo. Tama po? Walang word na reconciliation kung ikaw lang mag-isa. Kaya dito sabi dito, bringing parties back together. Yun po ang gagawin ng ating o ginawa ng ating Diyos na buhay. Maya makita rin po natin ano yung impact nito sa buhay natin. Once na-experience mo, yung nakipag-reconcile ka na sa Diyos at yun ang nais ng Panginoon sa lahat ng tao. Amen. At yun ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Hallelujah. So reconciliation is the process of restoring relations. After conflict, argument, or separation, bringing parties back together, lalo na po tayo mga kapatid. Tayong mga tao, kasi po lumayo tayo sa Diyos. Lumihis tayo ng landas. Nagkanya-kanya tayo according to Romans chapter 3, kung mabasahin nyo doon.
bago dumating doon ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, o ang lahat ng tao ay nagkasala, ang sabi doon, lahat ng tao ay nagkanya-kanya, lumihis ng landas. Ibig sabihin sabi nga doon sa Book of Amos chapter 3, maliban kapag hindi nagkasundo yung dalawa, hindi sila magkakasama. Kaya nga po, ang tao kapag hindi nakipagkasundo sa Diyos, hindi siya marunong sumunod sa Diyos. Tama po? Kaya ang tao kahit marinig niya ang tinig ng Panginoon, kapag hindi siya nakipagkasundo sa Panginoon, ayaw niyang sundin yung salita ng Diyos. Kasi hindi pa sila nagkasundo eh. Subukan mong makipag-usap sa kaaway mo kung makikinig yan sa'yo. Nasubukan niyo na po bang makipag-usap sa kaaway mo, sa kaalitan mo? Kahit na sa mag-asawa lang, kapag meron kayong kaalitan, subukan mong kausapin, imbis na mapunta sa kaayusan ako. Di ba, Sister Maritz? Mapunta sa kaayusan, mas lalo pang gumulo. Bakit? Kasi hindi muna nangyari yung reconciliation. Kailangan munang may pag-aayos, meron munang pagkakasundo, both parties, bago po sila magkaroon ng, alam niyo po yun, ng pag-uusap na mainam. So dito, bakit po ba ibig ng Panginoon ma-reconcile ang tao sa Diyos? Alam mo sa Malakay chapter 2 verse 16, ang sabi doon, God hates divorce. Kinamumuhian ng Diyos ang paghihiwalay. Ayaw ng Diyos na merong maghihiwalay. Okay, pakisabi po, ayaw ng Diyos na merong paghihiwalay. Gusto ba ng Diyos na magkaroong hiwalayan? Ayaw niya. Diba? Pero bakit nagkaroon ng hiwalayan? Kasi alam natin, merong demonyo talaga na gusto niyang magwasak, magiba, at pumatay ng relasyon. Yun ang purpose ng kaaway. Kaya mapansin natin, bakit may mga pamilya, broken family? Gusto ba ng Diyos ganon ang maging sitwasyon ng tao? Ayaw ng Lord nun. Dahil lang sa kaaway, sa demonyo, na gusto niyang sirain. Kaya tayo naman bilang tao, kapag hindi tayo aware sa mga pakana ng demonyo, pwede tayong maging biktima. Kaya sa Malakay chapter 2 verse 16, God hates divorce. Kasi bakit? Nangyari ito sa kanya eh. Ang tao nakipaghiwalay sa Diyos. Diba? Amen? Ang tao nakipaghiwalay sa Diyos. Kaya kinamumuhian ni Lord yung paghihiwalay kasi siya mismo na-experience niya yung sakit at lungkot na iwan siya ng tao. Kaya nga sabi ng Old Testament, yung kamay ng Panginoon para bagang laging nakadipa, naghihintay sa kanyang mga anak na lumapit sa kanya. Kasi bakit umalis tayo mga kapatid? Lumayo tayo. Amen? Kaya si Lord naramdaman niya yung lungkot. Kaya nga sabi doon, merong nag-quote doon sa Bible verse sa Facebook, si Pastor Joe Maria yun, yung asawa niya, nang sabi diyan, buti pa yung hayop nakakaalala sa kanyang amo. Pero ako na lumikha sa mga tao, nakakalimutan nila. Buti pa yung hayop, alam niya yung amo niya kasi tayo nagpapakain. Pero sabi ni Lord, paano ako? Ano pa ako? Di po ba? Kaya si Lord naramdaman niya yung sakit. Naramdaman niya yung lungkot kapag merong taong umaalis sa kanyang presensya o nakikipaghiwalay. Kaya no wonder sabi ni Lord, God hates divorce. Ayaw ng Diyos ng hiwalayan. Sino bang natutuwa ng hiwalayan? Siguro yung mga natutuwa lang yung mga taong nagloko. Okay? May third party. Halimbawa, si Mr. nakahanap ng ibang chicks. Gusto niyang hiwalayan kasi deep in his heart, tuwang-tuwa siya. Ito na, pagkakataon ko, sige, break na tayo. Kasi nakahanap na ako. Yun ang mga taong natutuwa. Pero yung mga taong gustong mag-stick doon sa relasyon, yung mga taong mahal na mahal niya yung isang tao, yun ang nasasaktan. Pero yung taong nagloko lang naman, nakahanap lang ng ibang babae sa buhay o lalaki sa buhay, sila yung tuwang-tuwang gustong makipaghiwalay. Paano yung hiniwalayan? Amen po? Hallelujah. So why we need reconciliation mga kapatid? Kasi ito yung mensahe ng Panginoon. Bakit ba gusto ng Diyos na tayo ay makipagkasundo sa ating Ama? Bakit? Kasi po, we are separated from God. Sabi natin kanina. Ang unang rason na nakikita ko dito, because we are separated from God. Nahiwalay tayo. Ipagmalaki man yung relihiyon natin. Alam nyo, ito, may mga baguhan. Kasi nandito tayo sa generation, kahit nga po sa aming pangangaral, imbes na si Kristo ang ipinagmamalaki, relihiyon ang ipinagmamalaki. Pero hindi natin may kakaila, according to the Word of God, na tayo po is separated from the Lord. Whatever the religion is. Bakit? Kasi malayo na ang ating, tingnan niyo yung Israel, they are very religious.
Pero sabi ni Jesus doon sa mga Pariseo, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Sa tingin mo relihiyoso, pero ang puso napakalayo na pala sa Panginoon. Kaya hindi dito basihan kung anong relihiyon. Ang basihan dito, malapit ka ba sa Diyos? Ang basihan dito, malapit ba ang puso mo sa Panginoon? Hindi dito basihan kung anong relihiyon meron tayo. Ipagmalaki man natin yung relihiyon na meron tayo kung nakikita naman ng Panginoon yung puso mo malayo sa Kanya. 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang Diyos hindi tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao sa panlabas na anyo, ay tumitingin sa puso ng tao. Amen. The Lord looks into our heart. Sino ba ang tinitibok ng puso mo? Ano ba ang hinahanap ng puso mo? Yes, you are religious. Pero, tanungin natin, tingnan natin ang ating sarili. Lord, hinahanap ba talaga kita? Lord, minamahal ba talaga kita? Lord, sinasamba ba talaga kita? Kasi minsan, alam nyo, ang relihiyon, mga kapatid, nagiging band-aid na lang, panakip butas sa sugat, pero ang sugat nandoon pa rin. Yun ang ginagawa ng relihiyon. Amen? But Jesus, iba si Jesus, mga kapatid. Si Jesus, kapag nagkaroon ka ng relasyon, tinanggap mo siya. Ano mang sugat sa loob mo, papagalingin niya. Hindi katulad ng band-aid, tinakpan lang, pero ang sugat nandoon pa rin. Tama po, yan ang ginagawa ng relihiyon. Ipinagmamalaki ng tao ang mga relihiyoso, pero ang sugat, yung kasalanan, hindi pa rin nagamot. But Jesus, may kapangyarihang gamutin ang anumang ating mga kasalanan. Amen? Yun ang nagagawa ni Kristo sa ating mga buhay. Why we need reconciliation? Because we are separated from God. Kailangan alam mo muna sa sarili mo. Dapat alam natin na hiwalay tayo sa Diyos, mga kapatid. Kasi kapag hindi natin alam na hiwalay tayo sa Panginoon, doon po sa mga bago po na dumalo, kung meron man, dapat alam mo sa sarili mo na malayo ka sa Diyos. Kasi kapag hindi mo alam na malayo ka, hindi ka magdi-desire na lumapit sa Diyos. Tama po? Kapag hindi natin alam yung sitwasyon, kung ano yung distansya, kahit nga mga believers minsan di ba? Alam natin, napapalayo tayo sa Panginoon, alam natin yon. Amen? Kaya naman, meron tayong nararamdaman na nami-miss natin si Lord. Pero sabi nga, sa totoo lang, hindi dapat ikaw yung nakamiss kay Lord kasi siya dapat ang makamiss sa atin kasi tayo ang umalis, tayo ang lumayo. Amen? Hallelujah. So we are separated from God. Unang rason, why we need reconciliation? Because we are separated from God. Pangalawa, there is danger awaiting for those who have not yet reconciled. Naniniwala po ba kayo? Merong kapahamakan sa mga taong hindi pa naipagkasundo sa Diyos. Kasi according to the Bible, walang ibang ligtas na lugar liban sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? He is our dwelling place. He is our shelter. Kaya pag once ang tao ay hindi pa po nakabalik sa presensya ng Diyos, merong danger, merong kapahamakan na naghihintay sa mga taong hindi pa naipagkasundo sa Diyos. Kaya no wonder sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit merong consequences? Kasi ang tao na buhay sa pagpapatuloy na malayo ang kalooban ng Diyos. Kaya isang araw, kapag siya ay lumisan, merong judgment, kaya meron pong kapahamakan. There's a danger at ayaw ng Diyos na mangyari sa atin yon. Amen? Ayaw ng Lord na mangyari sa atin yon. We are separated from God and there is danger awaiting for those who have not yet reconciled. Pangatlo, if there is no reconciliation, there is no life. Naniniwala po ba kayo? Kung hindi tayo naipagkasundo sa Diyos, wala tayong totoong buhay. Kasi Jesus said, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Kaya ang tao, kapag hindi nakabalik sa Diyos, wala siyang totoong buhay. Kung ang iniisip mong buhay, itong kalakasang pisikal, hindi yan yung totoong buhay. Kasi ang totoong buhay, nakatago kay Kristo Jesus. Siya yung satisfaction natin. Siya yung fulfillment natin. Siya yung kapunuan, kapuspusan natin. Kaya ang tao, kahit meron kang buhay physically, pansinin mo ang sarili mo, parang laging may kulang sa buhay mo. Kahit yung pinakamayaman, mga kapatid, pinakamatalino, pinakasikat, pero bakit dumarating sa point ng buhay nila? May nabalitaan tayo nagpapakamatay at yung mga kinikilala natin, kilala natin mga sikat, bakit nagumon sa iba't ibang uri ng bisyo na lulong? Sa bisyo, bakit? Kasi merong kulang sa kanilang puso na tanging si Kristo lamang ang makapagpupuno. So if there's no reconciliation, there is no life because Christ is our life. Siya ang ating buhay. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, kapag dumating si Kristo sa ating puso, merong kang totoong buhay. Then yung buhay na yon magre-reflect sa iyong pamumuhay.
Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, wala na ang lumang buhay. The old has gone, but the new has come. Ano yun? Yung bagong buhay. Then Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay. Sinong may sabi nun? Si Paul. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit nangyari yun? Kasi meron na siyang buhay na galing sa Diyos. Amen. Palapakan po muna natin ang ating Panginoon. So if there's no reconciliation, there is no life. There is no life. Gusto mo ng buhay? Kailangan mo si Kristo. Amen? Gusto mo magkaroon ng kulay ang buhay mo? Kailangan mo si Jesus. Kasi bakit? Because Christ is our life. Siya lang ang buhay natin. If there's no reconciliation, there is no life. So anong ibig sabihin nito? Patay tayo spiritually. According to Ephesians chapter 2, I think, na kahit buhay tayo, ilang beses na rin ito yung pinapangaral, kahit buhay tayo, malakas tayo physically, nangangarap tayo, nag-aaral tayo, nakakapagtrabaho tayo, nakakapasyal tayo kahit saan, physically ka nga, may buhay, pero sa spiritual patay. Bakit? Walang relasyon sa Panginoon at patay dahil sa kasalanan. Kaya kailangan natin si Jesus. Amen. So, why we need reconciliation? Next, our lives are in darkness. Kasi ang buhay natin nasa dilim. Kaya pag once na-reconcile tayo sa Diyos, dahil ang sabi ng Bible, our God is light. Ang Diyos ay liwanag. Kaya kapag nakipagkasundo tayo sa Diyos, nakipag-isa tayo sa Diyos, sa tingin mo, nasa dilim ka pa rin? Kaya sabi ni Apostle Peter, chapter 2 ba yun? Ang sabi niya doon, di ko ma-recall kung anong chapter verse, sabi niya doon, mula sa kadiliman from darkness, He brings us out of darkness into His marvelous light. Kaya pag once ang isang tao nakipagkasundo, why we need reconciliation? Kasi ang buhay ng tao nasa dilim, kailangan niya ang liwanag ni Kristo. Kaya pag once na-reconcile na tayo sa Diyos, wala ka na sa kadiliman. Kaya kita nyo, iniiwan na natin yung mga bagay naggawa ng kadiliman o mga bagay na nagpapakitang nasa dilim ka pa. Okay. Our lives are in darkness. Last, why we need reconciliation? So that we can experience, ito po sinasabi natin kanina, so that we can experience reconciliation with others. Hindi natin pwedeng ipadama sa ibang tao ang hindi natin na-experience. Tama? Nagiging hypocrite lang tayo. Kahit tayong mga preacher, kami na mga preacher, hindi namin pwedeng ma-share yung hindi namin na-experience, baka ang dating naging head knowledge na lang. Marunong lang kami, pero pagdating sa buhay, hindi namin na-experience, hindi namin na-apply. So why we need reconciliation? So that we can experience reconciliation with others. Kaya kita nung nakilala natin si Kristo, kahit inaaway na tayo, tama, di ba? Kasi sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. Gawan ninyo ng kabutihan ng gumagawa sa iyo ng masama. Sino lang ang makagawa nun? Yung mga taong na-reconcile sa Diyos. Pero yung mga unbelievers, yung mga taong hindi na-experience yung reconciliation sa Diyos, kapag kaaway nila, kaaway talaga nila. Ilang taon na ang lumipas, meron pa rin samaan ng loob. Tama po. Amen. Galing tayo doon, mga kapatid. Ito yung katotohanan. So why we need reconciliation? So that we can experience reconciliation with others. Kaya kapag meron kang kagalit, alam mo sa puso mo na hindi maganda sa damdamin na meron kang kagalit. Kaya ang gagawin mo, magkakaroon ka ng effort para makipag-reconcile sa kanila. Kaya mayroong gospel si Lord, bago ka maghandog, makipagkasundo ka muna sa kaalitan mo. Bago ka maglagay ng offering, kung meron kang kaalitan mo, makipagkasundo ka muna. Yun ang gusto ng ating Panginoon. So that we can experience reconciliation with other people. Kaya ang taong hindi na-experience na makipagkasundo sa Diyos, hirap silang makipagkasundo sa kanilang kapwa. Agree po ba kayo? Amen? Bawa kami ni Sister MJ, no? May time sa buhay namin na nag-aaway-away. Kapag hindi pa namin na-experience yung na-reconcile kami sa Diyos, siguro, nung pagbubuhat niya ng malita noon, di na siguro bumalik. Amen? Pag nagbakwit, wala nang balikan. Ayaw nang makipag-reconcile. Diba? May mga ganoong tagpo sa pamilya. Kapag nag-awa yung Mr. and Mrs., kapag meron pang pamilyang uuwian,
impake agad ng mga damit. Ayoko na dito, maghiwalay na tayo. Di ba? Sister Liza, di ba? Amen? Ba't kaya ganon? Kapag mayroong kaalitan, ang solusyon, hiwalayan. Hindi ba pwedeng magpahinga muna, tapos mag-effort kayo na makipagkasundo. Kasi alam nyo, kapag mahal mo ang tao, kapag mahal mo ang kapwa mo, kapag mahal mo yung relasyon ninyo na ginawa o binuklod ng Diyos, mag-i-effort ka na makikipag-ayos ka. Amen? Mag-i-effort tayo na makipag-ayos tayo, lalo na sa isang pamilya. Sister Marit, siguro naman, nag-i-effort siya. Di ba? Nag-i-effort na makipag-ayos. Kaya lang ang problema, sa isang party talagang ayaw na siguro. Di ba? Amen? So dito mga kapatid, if we experience the reconciliation, na-reconcile tayo sa Diyos, dito sa lupa, kaya makita natin mamaya may impact yan sa buhay natin. What is the impact? Ano yung resulta o impact sa isang taong na-reconcile sa Diyos? Kasi likas sa tao kapag may kaaway-away talaga. Kapag may kaalitan talaga, ayaw niyang makipagkasundo. Ayaw niya. So dito mga kapatid, yun po ang mga rason why we need reconciliation. Then, dito na po tayo mga kapatid. At sunod na katanungan para makapagbulay-bulay tayo. Dahil yun ang sitwasyon natin bilang tao, yun ang nakikita ng ating Panginoon at nakikita natin kung bakit natin kailangan natin ng reconciliation. Now, how did the Lord make a way for us to be reconciled to God? Sa totoo lang, overall ng ating napag-uusapan ngayon, sa Bible makita natin, hindi tayo ang unang gumawa ng paraan para makipagkasundo sa Diyos. Dahil ang unang gumawa ng paraan para ang tao maipagkasundo sa Diyos, si Kristo. So, how did the Lord make a way for us to be reconciled to God? Number 1, Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His love toward us in this, while we were still sinners. Pakisabing still sinners. But God demonstrate His love toward us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang sabi ng gospel sa atin nung aral dito sa loob ng iglesia, hindi ka na makasalanan. Bakit? Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Okay? Ngayon, itong sitwasyon natin, after we receive Jesus, hindi na tayo makasalanan. Kaya dito, how did the Lord make a way for us to be reconciled to God? Ang number 1, ang unang ginawa ng ating Panginoon, He make the first move. Para ang tao, ikaw at ako, may pagkasundo sa Diyos, siya ang unang gumawa ng paraan. Kaya dito, kung gusto nating makipagkasundo sa kapwa natin, tayo rin ang unang gagawa ng paraan. Problema kasi sa atin, mga kapatid, hindi. Siya ang may kasalanan, dapat siyang lumapit sa akin. Di ba? Pero if we treasure, yung pinapahalaga natin yung bawat relasyon natin sa asawa, sa pamilya, etc., sa magkakapatid, kapag mahal natin yung relasyong binuo ng Diyos sa atin, tayo mismo ang unang gagawa ng paraan para merong reconciliation. So, but God demonstrate His love toward us in this while we were still sinners. Nung the moment na tayo'y makasalanan pa, nung sa time na makasalanan pa tayo, sa panahon na makasalanan pa tayo, Christ died for us. Anong ibig sabihin nun? Siya ang unang gumawa ng paraan. So how did the Lord make a way for us to be reconciled? Siya ang gumawa ng unang first step. First step pa. Siya ang gumawa ng unang paraan. He make the first move. Dahil ang tao hindi makabalik sa Diyos. Kaya doon yung na-full yung tao sa Genesis, doon po, ang sabi, nag-start ang relihiyon, nag-arose yung religion hanggang ngayon. Puro religion ang iniisip ng tao. Baka iniisip nila, baka sa pamagitan ng relihiyon na itatag ko, maabot ko ang Diyos. Pero sa Christianity, mga kapatid, para maabot ng tao ang Diyos, sa totoo lang, hindi naman talaga ang tao ang gumawa para maabot ang Diyos. Si Kristo ang bumaba sa atin para maabot tayo at maibalik sa ating Ama.
He make the first move, but God demonstrate His love toward us in this while we were still sinners. Christ died for us. Then 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Siyang unang gumawa ng paraan, pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, kasi tayo hindi natin kayang mahalin ng Diyos. Niwala po ba kayo? Kung sabihin naman, hindi, relihiyoso naman ako. No, hindi, iyon ang basihan ng Panginoon. Ang basihan dito kung mahal mo ba talaga siya. Kung nakita ng Panginoon, mahina tayo. Sa ibang translation, ang sabi doon, but God demonstrated His love toward us while we were still weak. Sa ibang translation, hindi po sinners ang ginamit, kundi weak. Nung tayo yung mga mahihina pa. Nung hindi natin kayang abutin ang Panginoon, siyang umabot sa atin. Sa pamamagitan nino, ni Kristo Jesus, bumaba para sa atin. Amen. Bumaba si Jesus. Kaya sa Philippians chapter 2, nagpakababa siya. Bakit? Kahit siya'y nasaan yung Diyos, kahit Diyos si Kristo, mas pinili niyang maging alipin. Nagkatawang tao. Si Kristo napako sa krus, bumaba kahit Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang ganda ng buhay ni Kristo sa langit, pero mas piniling magpakatao. Hindi lang magpakatao, nagpakahirap pa. Hindi lang nagpakahirap, nagpapako pa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Anong rason para abutin ka niya? Anong rason para abutin niya ako? Kasi hindi natin kaya. Hello? Kaya mo bang abutin ng Diyos? Hindi natin kaya. Pero hindi natin kaya sa panahon na hindi natin kayang abutin, makipag-reconcile sa Diyos. Si Jesus ang gumawa ng way. He make a first move, kaya merong gospel. Merong good news na ipinapaalam sa atin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus. That whosoever believeth on Him shall not perish, but have an everlasting life. So how did the Lord make a way for us to be reconciled? Number 1, sa reconciliation, He make a first move. Hindi na niya hinintay ang tao. Siya mismo, kasi sa Old Testament pa lang, napakahirap sumunod ng tao sa Diyos. Kaya dahil sa punong-puno ng biyaya at grasya ang Panginoon, siya mismo bumaba para abutin tayo. Para ma-reconcile tayo sa Diyos. He make a first move. Kaya hindi dito usapin, sa paningin ng Panginoon, hindi dito usapin kung sinong mauna. Usapin dito yung willingness. Willingness to make a first move. At pinatunayan yan ni Kristo para sa atin. Then pangalawa, how did the Lord make a way for us to be reconciled to God? Philippians chapter 2 verse 8, and being found in appearance as a man. Sa bandang itaas ng verse, sabi doon, kahit siya'y Diyos. Then sa verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself. He humbled Himself and became obedient to death, even the death of the cross. So pangalawa, how did the Lord make a way for us to be reconciled to God? He humbled Himself. Siya mismo nagpakababa para ma-reconcile ang tao sa Diyos. Nasira ang relasyon dahil sa demonyo, dahil sa kasalanan. Kaya ginawa ni Kristo dahil gusto niya ang tao makabalik sa Diyos, siya mismo nagpakababa. Iniwan niya muna pansamantala yung kaisipan, yung nature niya na pagiging Diyos. Nagpakababa muna siya para yung tao maabot, makuha yung kamay at puso at damdamin para madala sa kanyang Ama. Yan ang ginawa ni Kristo. Did the Lord make a way for us to be reconciled to God? He humbled Himself. Amen? Imagine sa loob ng pamilya, sa mag-asawa, merong alitan kung lahat matataas ang ulo. Lahat mga pride, laging may gulo. Kung walang pagpapakumbaba, walang pag-aayos. Amen? Kapag walang humbleness, there's no reconciliation. Sa totoo lang mga kapatid, He humbled Himself mismo si Jesus dahil mahalaga ang relasyon ng tao sa Diyos. Mahalaga tayo sa harapan ng Panginoon. Siya mismo nagpakababa. He humbled Himself. Sa Ephesians chapter 2, sabi niya, magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Kung mahalaga yung kapwa mo, kung mahalaga ako sa inyo, at kung mahalaga kayo sa akin, I will choose to humble myself. Iiwan ko muna pansamantala kung ano mang meron ako, in order para maayos yung relasyon natin. Amen? Sa mag-asawa,
Kapag ako hindi ang unang gagawa at hindi ako magpakumbaba kay Sister MJ, walang mangyayari. May time nag-aaway kami, tapos hindi ako makipagkasundo. Wala. Darating sa point na talagang magdi-divorce na kami. Ba? Pero God is amazing God. Napakatalino ng Diyos. Tinuruan tayong magpakumbaba sa panahon na kailangan nating magpakumbaba. In order to heal the relation, kailangan natin to humble us. Yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. How did the Lord make a way for us to be reconciled to God? He humbled Himself. Then pangatlo, Hebrew 12 verse 2. Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy that was set before Him. Dahil sa kagalatang inilagay sa harapan niya, He endured the cross. Napagtagumpayan niya ang krus. Napagtiisan niya ang krus, despising the shame. Pangatlo, how did the Lord make a way for us? He put our interest first. Yung kapakanan natin ang inuna ni Kristo. Kapakanan ng ibang tao. Kapakanan natin. Kaya sabi dito, looking to Jesus, the author and the finisher of our faith, for the joy that was. Sino yung joy na yon? Tayo. The salvation of many. Ang kaligtasan ng lahat. Kapakanan natin pa rin ang iniisip ni Lord. Amen. Kahit sa kamatayan sa krus, kapakanan niya. Sa maaaring na pag-isip-isip ni Lord, Ama, sa gagawin kong ito, alam ko kahit sa kamatayan, kahirapan ko, at sa kahihiyan na maaari kong naranasan, binipisyo naman ng mga taong sasampalataya sa akin. Kaya dito sa Hebrew 12 verse 2, for the joy that was set before Him. Ano at sino yung makakagalakan na yun? Tayo, mga kapatid. Tayo. Kaya dito, para ma-reconcile ang tao sa Diyos, He put our interest first. Kapakanan natin ang inuna ng ating Ama. Kapakanan natin. Amen? Na iniisip tayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pang-apat, He fight for us. Pinaglaban niya tayo. In order for us to reconcile to God, pinaglaban ka niya hanggang kamatayan. Ganun ang pag-ibig. Amen? Kahit ayaw na sa'yo, pero paglalaban mo pa rin. Bakit? Kasi mahal mo eh. Kailangan mong ipaglaban. Kaya yan ang ginawa ni Kristo sa atin. Pinaglaban tayo hanggang kamatayan sa krus. Hanggang ngayon, pinaglalaban ka pa rin ni Kristo sa paano paraan. Nanalangin siya. Nagpipray. Nanalangin hanggang ngayon ng ating Panginoong Sus. Pinagpipray tayo. Pinaglalaban tayo sa pananalangin. Bakit importante tayo sa Kanya? Ayaw niya tayong mahiwalay. Ayaw niya tayong maalis sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo o sa Panginoong Diyos. So ito yung ginawa ng ating Panginoong Sus, mga kapatid. Let the Lord make a way for us to reconcile. Lahat ng ito, mga kapatid, hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ni Kristo para sa atin, para makabalik po tayo sa ating Diyos na buhay. Ngayon naman po, mga kapatid, ano yung impact nito sa atin bilang isang mananampalataya? Ano yung impact sa taong na-reconciled na sa Diyos? Nakabalik na sa Diyos. Ano yung resulta nito? Ano yung maaaring makita natin? Ano yung maaaring mapansin natin sa isang taong nakabalik na sa Diyos? Una po, meron akong mga sinurat, the heart's desire has changed. Yung desire ng puso ng taong nakabalik sa Diyos ay nagbago. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Dati ibang desire natin. Pero nung na-reconcile ka na sa Diyos, kung ano yung gusto ng Panginoon, nagiging gusto mo na rin. Kasi bakit nakabalik ka na sa Diyos eh? Pero yung mga taong hindi pa nakabalik sa Panginoon, laging laban yung gusto nila sa gusto ng Diyos. Kaya hindi makipag-agree, walang pagkakasundo. Kaya dito yung impact sa isang tao na nakabalik na sa Panginoong Diyos, his heart's desire has changed. Nagbago ang gusto ng puso niya. Nagbago ang hangad ng kanyang puso. Dati gusto niyang mamasyal. Dati gusto niya yung layaw. Dati gusto niya yung bisyo. Dati gusto niya yung mga bagay na marurumi. Pero ngayon, kapag na-reconcile ka na sa Diyos, may karoon ka na ng connection sa Panginoon. Yung mga bagay na ginusto mo noon, iba na ang ginugusto mo ngayon.
Amen? Igugustuhin na natin, mapurihan ng Panginoon, mapasalamatan ang ating Diyos, maibig yung mga bagay na gustong ibigin ng ating Diyos sa buhay. Then next, lifestyle change. Yung uri ng pamumuhay na bago. Kasi nakabalik ka na sa Diyos eh. Nakabalik na tayo sa Panginoon. Kaya sinasabi natin lagi, merong bagong buhay sa mga taong nakapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. So, bago ang pamumuhay sa taong nakapanumbalik o naipagkasundo na sa ating Diyos na buhay. Kaya sa 2 Corinthians ba yun? Chapter 5, verse 17, to those who are in Christ, if any man is in Christ, he is a new creation. Wala na yung lumang buhay, kundi bagong buhay na. Bakit? Kasi nakabalik ka na, na-reconciled ka na sa Diyos. Kaya naman, kapag meron ng reconciliation, ayos na yung relasyon, tama na yung relasyon, at merong obedient. Merong pagsunod. Kaya yung mga taong hindi pa na-reconcile sa Diyos, wala pang obedient. Wala pang pagsunod kasi hindi pa maayos, sira pa ang relasyon. Pero kapag na-reconciled na, naayos ng relasyon, kung ano man yung sabihin ni Lord, meron ng obedient. Kaya papasok dito yung pagbabago. The lifestyle of that person has changed. Na bago ang pamumuhay. Then, next, sabi dito, His Word brings life, healing, strength, and hope. According sa ating topic verse, that the Lord had committed unto us the message of reconciliation. Ang taong na-reconcile sa Diyos, salita natin ay hindi nagdadala ng pagkawatak-watak. Salita natin nagdadala, sabi dito, ng buhay, ng kagalingan, ng kalakasan at pag-asa. Yun ang mga taong nakabalik sa ating Panginoong Diyos o na-reconcile sa ating Diyos na buhay. His Word brings life, healing, strength, and hope. Kaya sa Proverbs chapter 18 verse 21, life and death are in the power of tongue. At kakainin mo yung bunga niyaon. Ibig sabihin yung resulta. Yung resulta ng ating sinasabi. Kung yung sinasabi ba natin ay nagdadala ng buhay, kung yung sinasabi ba natin ay nagdadala ng kaguluhan, yan ay nagmamanifest. Kung ang sinasabi ba natin ay nagdadala ng kagalingan, nagmamanifest din yan. Kung yung advice mo, halimbawa may lalapit sa iyo, may problema, ano yung sasabihin mo? Ano yung advice mo? Yan ba ay para sa pagkakasundo o mas lalong pagwawatak-watakin? Huwag ka na dyan, hiwalayan mo na yan. Sister Maritz, hiwalayan mo na yan forever. So yung taong na-reconcile sa Diyos, His Word brings life, healing, strength, and hope, etc. Yung mga positive words na maaaring makatulong spiritually sa isang tao, mga kapatid. Then, sabi dito, the person that are reconciled to God, of course, Psalms 133, He loves unity over division. Ayaw natin ng division. Amen? Ayaw natin yon ng pagkawatak-watak kasi walang magagawa kung nadidivide. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang kaharian na nagkawatak-watak hindi makakatayo sa kanyang sarili. Okay? Kung ang GBSU nagkawatak-watak, paano? Anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Iba pa rin yung sama-sama kasi kapag sama-sama, malaki ang nagagawa. Amen? There's power in unity, mga kapatid. So we loves unity. Ayaw natin ng division. Ayaw natin ng kanya-kanya. Ayaw natin ang gawa ng demonyo yan o gawa ng laman ng tao, damdamin ng tao, mga kapatid. Kasi kapag walang unity, kung merong division, walang mangyayari. Hindi natin magawa yung lubos na kalooban ng ating Panginoong Diyos kung tayo po nagkanya-kanya. So, He loves unity over division. Then, the impact of a person who is reconciled to God, he wins souls. Na-experience mo, na-reconciled ka sa Diyos, sinusubukan mo rin na magligtas ng tao. Kasi na-reconcile ka, na-experience mo yung gaano kasarap sa presensya ng Panginoon. According to verse 20 ng 2 Corinthians chapter 5, now then, we are ambassadors for Christ, as though God was pleading through us. Na para bagang nakikiusap ang Diyos sa pamagitan namin. Sino yon? Yung mga taong nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kaya yung mga preacher o kung kayo man na nagsishare, di ba ang damdamin nyo, gusto ninyong sinisiran ninyo mapalapit sa Diyos? Amen? Kaya dito naniniwala tayo, every preacher na salita ng Panginoon, hindi natin dinadala sa ating sarili.
O hindi natin dinadala sa anumang simbahan. Dinadala natin yung damdamin ng tao kay Kristo. Kasi sabi dito, now then, we are ambassadors for Christ as though God were pleading through us. Na para bagang ang Diyos nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. At yun ang ginagawa ng mga nagbabahagi. Especially mga pastor, mga lingkod. At hindi lang ito gawain ng mga pastor, maging kayo man. Bilang congregation, mag-share ka sa pamilya mo. Anong purpose? Para mapalapit ang tao sa Diyos. Hindi sa ating sarili, hindi sa reliyon, hindi sa sikta, kundi number one para ang tao makalapit sa ating Panginoon. So this is the impact sa taong na-reconcile sa Diyos, he wins souls. Na-experience mo yung goodness, na-experience mo yung salvation, na-experience mo yung provision, na-experience mo, hallelujah, yung faithfulness ng Panginoon, ipinapadama mo rin naman sa kapwa mo. Kapatid, ang Diyos mabuti. Kapatid, ang Diyos mapagmahal. Kapatid, ang Diyos mapagpatawad. Kaya ito po, mga kapatid, kaya hindi ako naniniwala, I believe talaga, na kapag ikaw ay nakabalik na sa Diyos ayon sa aral, susubukan mong magbahagi ng salita ng Panginoon. Anong motibo? Anong intensyon? Hindi para, ito mayaman ito, sisiran ko ito. Hindi dahil sa pera. Number one, para siya makabalik sa Diyos. Amen? Number one, ito, maganda yung kotse nito. Sige, subukan ko. No, hindi yon mga kundi dahil para ang tao, yung kaluluwa ng tao, yung damdamin ng tao, makabalik sa ating Panginoon. Kaya yung shinare ni Pastor Philly Del Rosario sa Facebook, ang pastor walang sahod, di ba? Sabi niya doon, Ilocano yata yon, Tagalog. Pastor walang sahod pero gumagawa. Minsan gumagawa ng sideline para hindi maging pabigat kanino man. Pero bakit nagpapastor pa rin? Bakit nagpapahayag pa rin ng salita ng Panginoon? Kasi yung puso, inilagay sa puso ng taong yaon, ng isang mangangaral, na gusto niyang magligtas ng kaluluwa ng tao. Yung ginagawa, yung number one intention o motibo ng isang mangangaral, no other but to save the soul. Amen? To save. Kasi sabi ito, he wins souls. Now then, we are ambassador for Christ as though God were pleading through us. We beg people on Christ's behalf to be reconciled sa Diyos. Na kami nakikiusap sa tao na sila'y makipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? So ito yung impact, mga kapatid. Kapag na-reconcile ka na sa Diyos, sinusubukan mong mag-share. Alam ko marami sa atin nagsusubok mag-share. Amen? Marami sa atin nagtatry magbahagi. Kasi bakit mahal mo yung kapwa mo? Mahal mo yung pamilya mo. Mahal mo yung mga anak mo. Sinusubukan mong i-share. O sinusubukan mong dalhin sa simbahan. Kasi sometimes ginagawa nating pamamaraan yung pagdala nila sa simbahan kasi tayo mismo hindi pa natin kayang magbahagi. Tama? Or dinadala natin yung pastor sa loob ng ating pamilya kasi tayo mismo hindi pa natin kayang mag-share. Kaya sa pamamagitan ng mga kapatid na may kakayanang mag-share o may gift ng kalakasan o boldness to share, madala sila kay Kristo. Hallelujah. Then, next, sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 3, but in humbleness of mind, let everyone consider others better than themselves. So, a person who is reconciled to God, he consider others better than himself. Iniisip niya na mas higit ang iba kaysa sa kanya. According to Philippians chapter 2, verse 3, but in humbleness of mind, let everyone consider others better than himself. Hindi ko isipin na higit ako sa inyo, although I'm a preacher. Pero hindi ko isipin na higit ako sa inyo kasi lahat tayo nangangailangan ng salita ng Panginoon. Amen? The Word of God ay para sa ating lahat. Ang pastor, gift lang po yan. Gift lang po itong tinanggap ko. Pero lahat tayo, servant ng ating Panginoon. We are all sa presensya, sa kalooban ng Diyos, walang favoritism. Amen? Hindi dahil pastor ako, hindi dahil bishop si Bishop Keats, favorite na siya ng Lord at kayo, hindi kayo paborito. Lahat tayo, paborito ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya wala po, hindi po tayo maaaring mag-isip na tayo ay nakakahigit sa iba. Kaya he consider others better than himself, but in humbleness of mind, let everyone consider others better than himself. Then lastly, Philippians chapter 2, verse 4, no one should look only to his own interest. Na-apply din po natin sa ating sarili dahil ginawa ni Kristo
Ang sabi dito ni Apostle Paul sa aklat ng Philippians, no one should look only to his own interests, but also to the interests of others. Lastly, he look also the interests of others. The person that is reconciled to God, iniisip niya rin ang kapakanan ng iba. Inaabot natin. No wonder sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, sa barbarian, nagiging barbarian siya. Inaabot niya. Sa mga alipin, naging alipin siya. Nakikibagay siya. Not the way to compromise them. Hindi sa paraan na nagsugal, kailangan magsugal ka din. No, hindi. Kundi dinadala niya yung sarili sa paraan na alam niyang mawiwin niya ang tao. Even si Jesus, nakiupo siya sa mga lasinggero pero hindi siya nakiinom. Nakiupo lang siya pero hindi siya nakiinom. Anong purpose? To win them. Yun ang purpose. Kahit nagpakababa siya, kahit ganun yung tagpo na yon, pero hindi na-compromise yung relasyon niya sa Panginoon. Kaya dito minsan meron tayong kaisipan. Nakipagrelasyon sa unbeliever kasi iniisip na maabot niya. Na-compromiso yung kanyang katayuan sa paningin ng Panginoon. Na-compromise yung faith niya kay Lord. Kasi sabi ng Bible, do not be equally together to the unbelievers. Pero siya pumili ng unbelievers kasi iniisip na mawin niya sa Panginoon. No, sa tingin ko, hindi yun yung tamang paraan. Kasi the Bible says, do not be equally together to the unbelievers. Amen? Okay, so lastly, he looked also the interests of others, not just for his own interest. Kaya tayo bilang mga kapatid, bilang mga iniibig ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, hallelujah, kung bawat isa sa atin ay mahalaga, yung relasyon natin sa bawat isa kung importante, isipin natin yung kapakanan ng iba. Amen? Isipin natin kung paano sila muling maipanumbalik, paano sila maayos. Isipin natin, wag yung sarili kong kapakanan. Wag yung sarili nating kapakanan, but for the benefits of others. Amen? So, ang mensaheng ito, mga kapatid, reflection sa reconciliation ng ating Diyos na buhay. Once that we are reconciled to God, mag-i-effort tayo, gagawa tayo ng mga way para yung reconciliation na tanggap natin sa Diyos ay magre-reflect din sa buhay natin. Bawat pamilya na alam mong merong kasiraan, paano mo may apply ngayon sa buhay na to? Example, bago ka pumunta sa simbahan, merong gulo sa loob ng tahanan. Sa anak, sa kanyang magulang, meron kayong alitan. Sa mag-asawa, meron kayong sagutan. Paano natin may apply yung word na yon? That the Lord is the author of reconciliation. Paano natin lakaran? Yung aral na ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin para inurish natin yung bawat relasyon na ginawa ng Diyos at binuo ng Diyos para sa atin. Di bali nang kung hindi man sila nakipagkasundo, at least sa part natin, nagawa natin kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat eh. Pero ang pinakaano dito, tinitingnan ng Lord sa atin, mga kapatid, tayo mismo. That tayo mismo ang unang gagawa ng paraan. That we will make a first move para sa reconciliation. At yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Malay natin, yung taong kaalitan natin, naghihintay lang pala na kausapin natin. Amen? Nag-aabang lang pala. Kaya importante dito yung pakikipag-usap. Good communication. Kaya merong mga word na miscommunication o misunderstanding. Kaya mas mainam na nalilinaw natin, mga kapatid, para yung relasyon hindi masira. Tandaan natin, the author of death, kamatayan, pagsisira, pagnanakaw, ang author niyan, may gawa niya ng demonyo. But God is the author of peace, not confusion. God is the author of reconciliation, not separation. God is the author of unity, not division. Praise God. Palapakan po natin ang ating, yan po ang ating mensahe ngayong umaga, mga. Bigay ko na po kay Bishop, mensahe, ang microphone.